At ngayon nga 'no, dito sa ating collective reading 'no, at ating titingnan 'no or ating aalamin kung ano ba yung kaibahan ninyo 'no, nung third party, ano. Lalo na kung iba sa inyo 'no, curious kayo malaman 'no, kasi masyado sigurong malihim yung person ninyo, hindi niyo masyadong nakilala yung third party 'no. Ngayon tingnan natin, ikukumpara natin 'no, kung makukumpara ba siya sa'yo. So, dito natin ilalagay sa third party at dito naman yung sa energy mo. Okay, so wala tayong gender dito, ba lalaki, LGBT, lahat ay welcome. Puwede rin pong i-switch ang roles dahil possible magpalit-palit 'yan, general reading kasi ito. At the end of the day, lahat ay may free will na, free mong gamitin anytime, anywhere. So, thank you so much new subscribers, welcome. My name is Yan. Returning Istambayos Puyaters, maraming salamat. At kung di niyo pa alam, meron pa po tayo na other channel, link yan down below sa ating description box. Araw-araw din po tayo nag-upload ng collective readings for all signs there, no? At yun nga, no, tinignan natin dito sa side na to ay ang third party. Ten of Cups, Queen of Swords, Hierophant, okay. Lovers right in here, Empress, Knight of Wands. Okay, dito naman sa side na to ay kayo. Four of Cups energy. Kita ba sa screen? King of Wands. Nandito din the Fool energy. Knight of Pentacles. Judgment. Eight of Wands energy. Okay, para sa added information, we have here the Hangman right in here. And the Ace of Swords. Okay, so unahin na natin dito muna sa side ng third party 'no. So yung third party na dini-describe sa'tin dito kung hindi mo siya masyadong nakilala 'no, eto pinapakilala siya sa atin dito 'no. Yeah, the third party ay merong possible na issues sa kanya ritong family. Possible na nag-cut ties siya rito, puwedeng sa kanya ritong family, puwede rin naman na sa kanya ritong dad or sa kanya ritong mom, okay. Pero yung iba may mga instances na baka nag-cut ties sa kanila ritong kapatid or mga kapatid 'no. So, the third party is not literally, family oriented. Actually, nakikita ko rito 'no, na parang hindi siya comfortable kapagka family niya yung pinag-uusapan. Parang, "Ay, ayoko niyan, ibang topic na lang 'yan 'no." So, may gano'n siyang klase ng energy 'no. So, puwede rin kasi na yung third party came from a broken family. That's why meron siya ritong mga unhealed, mga traumas, past traumas when it comes to his or her personal life, specifically sa kanyang family side. So, kung sino man 'tong third party, nakikita ko rito 'no, that this is the person right in here 'no, na posibleng, um sinasabi niya dito na wala siyang family or siya ay nabubuhay alone, 'yan 'no. So, may energy siya rito na hindi siya rito parang nakikipag-connect or hindi siya nakikipag-communicate sa kanyang family. Hindi kasi siya rito nakakuha ng support, especially sa kanya ritong parents. 'Yan, hindi ko alam 'no, pero kasi kung nang-agaw yung third party, sino ba namang magbibigay ng support? Baka kaya ayaw ng family niya sa kanya kasi yung mga ganyang galawan niya na nakakahiya, 'di ba? So, whatever the case may be, may sinasabi siya ritong hindi kasi siya sinusuportahan sa kanyang mga ginagawa or sa kanyang mga desisyon sa buhay, ano. At hindi lamang 'yan 'no, sinasabi rin sa akin dito ni universe na matigas ang ulo ng third party with lots of major arcanas right in here. Hindi masyadong nakikinig sa kanila, sa mga guides niya, sa kanyang mga guardians dito 'no, dahil ang third party with the Queen of Swords energy ay ginagawa rito kung ano yung gusto niya ritong gawin sa kanyang life 'no. Kumbaga parang walang magdidikta sa kanya kahit yung may magbigay man lang ng opinyon or suggestion, hindi niya yun
kino-consider 'no. So, lahat naman meron naman talagang laya 'no, na magsabi ng kanilang opinion, feedbacks about something 'no. Pero kasi itong third party talagang sarado yung kanyang tenga rito, sarado yung kanyang pang-unawa. So, parang hindi siya nakikinig 'no kapag pinagsasabihan siya so whatsoever 'no, yeah. So, hindi na rin ako magtataka kung bakit kaaway niya rito 'no, yung family niya or kaaway niya rito yung buong mundo. Yan yung nakikita ko dito 'no, pala-desisyon din kasi yung third party sa lumalabas. Tsaka alam mo, makikinig sa mga guides dapat, kasi kaya nga yan mga guides, minsan kasi dun yan, sinasabi sa'tin sa ating intuition. Yung iba tawag sa intuition kutob 'no, so susundin yun, 'di ba? So whatever the case may be, hindi sinusunod ng third party yun, that's why. Pero sa nakikita ko rito 'no, the third party kahit na parang galing siya doon sa isang, klase ng sitwasyon 'no na mahirap 'no, especially sa kanya ritong personal na life 'no, yung third party ay nangangarap din na magkaroon ng isang maayos na love life 'no, bumuo ng sarili niyang family, yung talagang alam niya na magiging buo 'no or whatsoever 'no. Yeah, may gano'n siyang pangarap 'no, pero sana hindi niya nakuha sa agaw. Pangarap niya ditong mahalin at magkaroon rin dito 'no, ng matatawag niyang kanya, yun pero sana nga talaga hindi galing sa agaw. Kasi nakita ko rito 'no, yung person mo lumabas, no, maaari talagang nang-agaw itong third party 'no. Hindi niya literal na as in sinugod kayo or whatever 'no, pero gumawa siya rito ng mga parang mga bagay na magpapaakit or, magpo-provoke sa iyong person dati 'no, na lumapit sa kanya, na yung parang, "Oh, lumapit ka," gano'n. So, parang yun is strategy 'no, na pasimple na pang-aagaw. Pero sa nakita ko rito 'no, yung third party din kasi medyo mapera. Yung iba nga sa kanila rito puwedeng may negosyo at may trabaho din, both yun. Pero yung iba puwedeng may trabaho at medyo maganda ang posisyon or kitaan doon sa kanyang work, 'yan. Hindi ko naman nakikita na yung third party ay nagtatrabaho sa illegal na paraan 'no. Actually, nakita ko rito matalino naman pala yung third party kaso ob-ob lang pagdating sa love. Ay go. Kaya kung sino man 'tong third party na 'to 'no, this person right in here 'no, medyo hurt siya kapagka ang topic ay family, pero gusto niya rito ng family na siya yung gagawa at, magtataguyod 'no, yung magkakaroon ng matibay talaga na pundasyon, okey? Hurt kasi siya, ayaw niya na ma-repeat yung nangyari sa kanyang own family, sa kanya ritong magiging family. Wala tayong gender dito, bale lalaki, LGBT, just take only what resonates 'no. The third party here 'no ay, nakikita ko naman dito 'no na nakikinig siya sa person mo, okey. Actually, yung person mo na nagiging matigas yung ulo niya ngayon, lumabas dito with the Knight of Wands energy. Nagiging matigas ang ulo ng person mo ngayon, pero dahil mas mature, puwedeng mas matanda sa kanya 'to sa age 'no, may gano'n akong nakita, parang yung person mo younger sa age dito na mas bata dito sa third party, ang person mo, just take only what resonates. Basta may age difference. Pero sa nakikita ko rito parang ang dami ng pagpapasensiya ng third party sa person mo to the point na parang ang nangyayari rito 'no ay imbes na makita sila rito bilang mag-jowa, parang mukha silang magnanay or magtatay yun nakikita natin dito. Nakikita ko rito 'no na ang third party ay medyo maunawain kahit na medyo pasaway ang person mo, lumalabas dito aba siyempre 'no, kasi kada 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 basa nagre-react yung reader. Siyempre 'no, kasi nakita ko rito 'no, may mga times na kailangan ng person mo rito 'no, ng, mapapala 'no or may mabe-benefit siya rito sa third party kaya may mga times na sumusunod siya dito 'no. Pero yun nga, sa nakikita ko rito, sa thought na parang iniisip ng third party ay parang wala sa puso nung person mo siya. Parang wala siya sa puso ng person mo. Nararamdaman niya yun. Pero hinahayaan niya lang kasi nasa nasa piling naman niya, nasa poder naman niya. So, parang yung nakuha kong mga energies ngayon 'no, kung yung person ninyo ay nasa piling pa ng third party, yan yung nararamdaman ng third party. Wala yung pag-ibig or yung damdamin ng, person mo sa kanya. Ay go.
'di ba? Pero still, patuloy pa rin niya ritong pino-provide yung mga needs and even yung mga wants ng person mo. When we say wants 'no, ito yung mga bagay na puwedeng materyal na mga bagay 'no, kahit ano yun 'no, sapatos, jewelries 'no, yung mga material things, 'yan. Patuloy pa rin pino-provide ng third wheel dito sa person mo. Ayan, okey. So, gano'n ko siya nakikita. O dito naman tayo tumawid, sa'yo naman. With the Four of Cups energy, pinapakita naman sa'kin dito 'no, sa'yo naman, okey, sa side mo, ikaw naman yung klase ng energy na importante sa'yo yung trust, okey? So, parang para sa'yo malaking issue yung trust. Kaya 'pag 'yan ay naglaho at nawala, sorry ka na lang be, parang gano'n ka na klase ng tao 'no? So, nakikita ko rin dito that with the King of Wands sa energy mo, okay, may mga plano ka ngayon na walang kinalaman sa past mo. So, masasabi ko rin dito 'no, na parang sa back of your mind with the Knight of Pentacles, the Judgment energy, kahit magbalik pa yung mokong mong ex 'no, ay hindi ka rito papayag 'no, ire-reject mo siya agad kasi nga you're not operating or processing from the place of your past. So nakikita natin dito that you are moving forward sa mga bago with the full energy. So waiting ka na lang for new love, no? So in other words, if your energy ay wala ka ng pakialam, no, sa ex mo rito, no, or wala ka ng pakialam rito sa nangyayari sa love life niya or kung ano man, then energy mo ito. Kasi nakikita ko rito na tuloy-tuloy ka ritong gumagawa ng bago mong reality, ng bago mong world with the full card to the Eight of Wands energy. Actually, yung iba sa inyo rito parang may kinakausap na kayo ritong bagong kakilala 'no or new love, new person or kung wala pa 'no, yung new yung inyo rito 'no na mataas na bibigyan ng chance at hindi ang inyong past lover, okay. When it comes to your energy patungkol dito 'no sa kanila ritong, koneksyon ng person mo at ng third party 'no, nakikita ko rito 'no, na ikaw ito na puwedeng curious kang malaman 'no, anong klase bang tao yung third party 'no, bakit ganito ganyan 'no, yung person mo sa kanya way back then 'no, yun lang. 'Pag nalaman mo yung sagot at nalaman mo yung sagot dito then okey na yun 'no, hindi na kailangan dito 'no na parang um um, ano yun, busisiin 'no or parang, alam mo yung parang thesis 'no, hindi na kailangan mag-research dito ng sobra-sobrang detalye 'no, parang gano'n, okey. Gusto mo lang malaman, yun lang. Pero wala ka na talagang as in pakialam kung ano yung magiging ending ng kanila ritong koneksyon, 'yan 'no. In other words, curious ka lang gano'n, pero wala ka na talagang pakialam sa kanila. 'Yan, so gano'n ko nakikita ito. And yes 'no, nakikita ko din dito sa energy mo 'no, na meron ka ditong mga hinihintay na mga messages, emails 'no, or puwede rin na parang tawag 'no, na may kinalaman sa mga, kaperahan na opportunity. So do'n ka nagfo-focus ngayon, 'yun ang nakikita ko rito 'no. Actually, yung resources mo rito or yung money mo or yung ikaw ito 'no, na yung energy mo rito sa kaperahan, yun yung gusto mo ritong mapalago 'no, yung abundance mo, yung prosperity mo, dun ka nagfo-focus at hindi dito 'no, sa sa love life 'no. Kasi dito nakikita ko, oo, may nakakausap kayo or may makakausap kayo pero hindi love life ang magiging priority ninyo, kundi yung inyo ritong pag-angat sa inyong kaperahan 'no, or promotion sa work or career 'no, yun yung ipu-push mo rito 'no. Parang, more likely ang nasa top na priority mo ay career/money goals or business goals kung may negosyo ka or both 'no, at second lang sa'yo rito 'no, yung love, okey? Para kasing for you 'no, love ay parang cherry on top. Parang kanta ng BINI, 'di ba? So, parang yung love ay parang, something na makakapag-add ng colors, 'di ba, sa iyong life 'no? So, parang ngayon, ang nakikita kong pina-prioritize mo ay yung dumami or lumago ang iyong pangkabuhayan showcase, 'yan 'no? Dun ko nakikita yung energy mo, wala kang pakialam with the Four of Cups energy kung anong mangyayari sa kanila rito na actually alam mo kung titingnan ko 'to, yung
Alam mo kasi, may ano kasi rito, age difference, Kasi ikaw at saka yung person mo na naagaw ay puwedeng hindi nagkakalayo ng edad. Pero yung third party ay medyo malayo ng konti sa edad ninyo, okey? Pero nakikita ko 'no, na pagdating dito sa paggawa ng mga desisyon, ngayon ngayon na, mas mature ka kaysa dito sa isa, 'yan. At nakikita ko rito 'no, na ang inyo rito kasi nagpapakita rin dito yung ano niya, physical appearance 'no. So, lumalabas dito 'no, na dati 'no, because kasi ito dati yung third party looks younger compare sa kanyang age 'no, kaya mas na-attract yung person mo sa kanya, eh. Actually, puwede ko rin siyang ma-categorize as someone who's gorgeous 'no, or someone who's very good looking, just take only what resonates 'no. But now, nagpapalit kayo 'no, mas nagmumukha kang younger than your age 'no. Kaya alam mo yung energy 'pag sumakay ka ng bus 'no, or anumang public transportations 'no, kahit hindi ka na tanungin rito ng konduktor 'no, maaaring pang student ang ibigay sa'yo. Kasi nga mas nagiging fresh ka ngayon, mas looking younger ka ngayon 'no, at ito naman yung parang nagiging mukhang masyanda 'no. Dahil nase-stress nga siya rito 'no, kasi nga ramdam rito 'no ng, third party 'no, na ang isip at ang heart ng person mo ay wala sa kanya 'no. Habang ikaw dito wala na sa kanila yung iniisip mo 'no, kaya nakikita ko ritong malaya ka na, Bailani ni Salutio. Etong ating added energy rito, Ace of Swords right in here 'no, and the Hangman, ito ay message, added message 'no, kung saan eto 'no na, parte na ito ay sinasabi sa'tin na meron ditong plano na mag-message sa'yo rito 'no, yung dalawa, 'yan. Pero magkaiba yung sasabihin nila. Yung sasabihin nila magkaiba. O sinong dalawang miss 'yan? Ano ka ba, catch up. Yung third party at yung person mo. Pero hindi sila parehas ng sasabihin, magkaiba, 'yan. So, maaaring 'no, yung sasabihin rito 'no, nung third party ay something here 'no, na nakikita ko na hindi naman pakikipag-away yun or hindi yun hamon sa'yo. Okay, actually maaaring nasa soft tone 'no, or parang nasa tamang tono lang 'no, kung ano yung magiging tone ng message niya sa'yo. More likely yun ay, in a form of text or email, 'yan. And for your person, maaaring mag-message rin sa'yo rito 'no, yung person mong nagpaagaw. High chance na yang message na yan ay something short, okay, at puwedeng yan ay via chat, 'yan. So, initials na as, we have here capital letter T, capital letter P, capital letter J, capital letter K, capital letter C, capital letter L, capital letter A, and capital letter B as in boy. For small letters, we have U, T, Y, S, E. For A, maaring tatlo daw yon. Just take only what resonates. We also have G, and last but not the least, M. Okay? So, numbers, merong dalawa. We have here 6 and 3. Spiritual number 6, it looks like no, something here ay possible na hindi masyadong gumagalaw yung mga pangyayari ng naayon sa kagustuhan niya. Actually, that spiritual number 6 ay nasa side ng TP or ng third party, no? While the number 3 ay nasa side mo. Spiritual number 3 means balance. You are now gaining balance, no? Alam mo yung parang nagse-surfing board ka, no? Na parang, alam mo yung for the first time, no? Na-enjoy mo na yung alon ng iyo ritong new reality. So, continue doing it, no? Magpapatuloy pa na babalanse or magbabalanse rito, no? Yung life mo, no? Ano yun, miss yan? Your life as a whole, no? As general, no? In your money, in your love life, no? In your whole life in general.
okay? So yeah, these are all the messages we've got right here for you, sweethearts. Again, I'm your Yana, Annie, Sarang Love and Light. And